wa na siya'y pagbatik nga kahadlok. Always na siyang positive tungod kay abunda na siya. Usahay sa atong kinabuhing makagalaan sa diha nga nagkalisod ta, mudamog ka sa Ginoo aron panalanginan ta. Apan sa diha, kung abunda na tas panalangin, hikalimtan na lang ang Ginoo. Humana na makagalaan sa diha nga nag-ingon siya kagalingon, busa kagalingon paglipat, pag-inom, kaon, linaw-linawa ang imong kagalingon kay abunda na ka sa imong mga abot. Apan ang Diyos mingon kaniya, uy buang-buang, nini gayong gabhiuna, mamatay ka, unya kinsa namay magapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Posible makagalaan na kining usa ka dato uhay anak. Mintaha kung may anak. Nganuman, sa dihang magpinal na o sa ipatawag. Sa ipatawag, makagalaan. Si attorney. Ngayon ipatawag na sa attorney. Kaya isulti na dito sa attorney kung kinsay musulod sa iyang katigayunan. Apan posible kining tawhana magalaan, why musulod? Nganong iingon man si Jesus, karong naghiuna, kuwaon ako imong kinabuhi, mamatay ka, o kinsa na may musulod nga ng imong katigayunan. Usahay magalaan tignon. Ang atong kabisis kalibutan, maulang gini atong giginanglan. Ang kabisis kalibutan makagalaan ang atong handom nga mas mulabaw pata sa atong mga kaigalaan kasilingan. Apan wala na to mahinumdumi nga ang Diyos ato na diay na nakalimtan. Versikulo 20. Apan ang Diyos ningon kaniya, oy buang-buang, ining gabiyuna, mamakay ka o kunya kinsa namay malagya sa imong kaptanan. May kagalaan karong gabiyuna atong pamalagungan. Bisan pa kung unsa ang atong kahintang karon. Bisan pa kung unsa pa kay nila sa kalibutan, unsa pa kay nila sa atong gipuy-an. Apan ang kamatayon walay pagpili. Kung mubalik man ang Diyos sa mas kawatan, ang kamatayon mutungha usab sa mas kawatan. Nag-istorya ni pamilya karon, isa makatuwa kung ka-istorya diri, nakalimutan ko. Kung unsa hinungdan nga nung inaimong amin. Kung wala ko masayot, isakitan sa tiyan si Ate Mili. Kung bagay mo nasakitan sa tiyan, pero tumaran ka nagmarabilos, okay ra. Pero wala ta kasabot, nga nung si Ate Mili na yun ha. Ang turan, ikuha na sa Diyos ang iya pinulaman na Kristo. Sunod na kailangan atong basahan. Ecclesiastes 9 versikulo 5 says, nganong kinahanglan makita manganda makilaan, kay unsa man diay dangatan sa tao, nganong magyud nga mga nandam tas tukudlingon, mangandam ta sa pagduol gayud ngadto sa Ginoo, unsa man dangatan nato. Ecclesiastes 9 versikulo 5. Atong pagbasahon. Ang mga buhi na sayod ng mga matay sila. Apan ang mga patay wala na'y mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot na ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Kitang mga buhi makagalaan na sayod kang mamatay. Akong balikod, o bitaw na ko ba, mag-apply na. Dito sa among gipuyan makagalaan ay nananay ng balay. Mga hindi ay, o nalugod rin aba, ng bitin. O ikaw, kung saan ang lugod bitin ha? Parang bitin purma ba? Si Peter na. O mayo, sir, kami tuyo sa inyo. Alam sa pagpangandam, sir, sa atong umaabot, ngiga, umaabot. Naatay mga puan, sir, mga pamaagi karon. Mas nindot karon
ang atong mga pamaagi. Approach siya. Pero unsa lagi tumoy, pangandam lagi nimo kay mabutan ng kamatayon. So sa umaabot daw. So nagagalang kita nga buhi na sayod kang mamatay. Apan ang mga patay, mga kagalag, mga kaigsunan, dili na gyud na siya masayod sa bisan unsa pang mga butang sa kalibutan. Sa buhi pa mga kagalan, posible nga kung magpasko gani, posible na siya tibili. Kung doon ay musunod siyang ipoy ang nabalay, doon na gina siya mga regalo tingaling ihatag sa iya mga pagumangkon o unsa pa ka mga apo o relative siya ginawa. Pero sa dihan kung mamatay na ang tao magagalan, ang iyang buhat sa unang panahon sa buhi pa siya, di na gid na niya mabuhat. Pero sa'y kagawan, baliktad. That is reality. Kanusa na mga yung pasaylo sa dihan ng nasunas lumon. Mama, suri kayo ma. Ay, ano naman tayo magasuri kayo palangga ka na ako ma. Pero ginito ka na sa iyang ginikanan sa buhay pa. Wala. Suri lang tayo magkalaan, mo ni Tinoon. Pamalikason, pamagay ginikanan. Pero kung mamatay na gani makagalaan ang mga mahal sa kinabuhi, inipasultihon na ika sa tsutsibahan, ang mugawas sa abil, puros kinamayo, kinodile. Kinodoy, mga kagalaan, salamat kayo sa inyong napagtambong. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Sa pila kagabi, hindi bilangan ng akong mama. Nabalubang mo mga kagalaan. Hindi nga akong mama, buutan kayo eh. Pero sa buhi pagani, puros pamalikas na ito siyang ginikanan. Magkagalaan mo na itinoon. Sa tibili mo kay buwak dire. No, nasa sudra no. Pero sa hay, mag-birthday ginikanan, wala yatang buwak. Sa buwak, sa tututot na lang. Pero mamatay ka ni, tag-3,000 lang buwak. Di ba? Huwag mo sa'yo magawag tingali mo rin raon. Kung maghatod mo buwak sa among balay, umuhi pa ko, nang tag-3,000, di po kong gawat. Oy, ako lang punto magagalaan ba? Ang pag-appreciate, ang paghatag, ang pag-respeto, ang pagmahal, sa iyang mahal, sinabi, saan kang buhay pa siya? Pero ang relate sa kalibutan, magagalaan, labaliktad na. Okay, unsa na? Ang mga buhi na hibalo nga mamatay sila. Apan ang mga patay dili na gid mahibalo sa bisan unsa o gikalimta na ang ilang mga buhat. Sa buhi pa na sa imong pagdumot. Sa buhi pa na imong kasina, di ka magpalabaw sa imong silingan. Sa buhi pa ang tao dili siya magpalabaw sa garbo, gusto siyang always dako iya balay. Ang iyang balay sa silingan ni-improve o gamay tungod kay naningkamot ang bana, gusto man pud siya mudako iya balay, nangupang sa tanang linding aron pud makadako sa balay. That is reality. Pero sa dihang mamatay na, dili na jud ka makabuhat. Kanang imong pagkamasigarbohon, kanang imong pagkamapaytason, kanang imong pagkamahigugmaon, pagkamaghihatagon, kung mamatay na gani ang nagagalaan, di na gid natin mo mabuhat. Ang pangutana, kanus amang kamanganda sa pagduol sa Ginoo, kanang nakasalungon o kanang wala pa. Uy! Napa mo? Mga kagalaan, ang atong buhi na Diyos nagpaabot ka na ito. Nanugtog sa akong kasing-kasing karon. O sa dihan, nanugtog siya, nang inahanlan siya ang ablihan ako. Panaran ako. Kailangan tayo kagawasan sa pagpili. Tignan, doon na tayo kagawasan sa pagpili, sa pagdesisyon, apan wala tayo kagawasan sa pagpili sa resulta sa atong pagpili. Example, gipili nimo nga magkasakit ka. Ayaw yung pagpili ko sa resulta, may kaailan kung kasakit. Pero giabusahan nimo yung lawas. Ngunit ingon, pray to choice, but not pray to choice the consequence. Wala makilala. Okay. Unsa man di ay
ang buhaton aron kita mahimo nga maandam ug unsa man atong buhaton sa buhi pata sa dili pata moabot kini nga adang kamakayo. Apay sa dili makagalaan doon ako'y usa ka istorya nga way gugma sa iyang bana. Ang asawa way gugma sa iyang bana, ang bana way gugma sa iyang asawa. Kaya sa unang panahon kagawad, ang butog nakadungog pa sa kagawad, kanang gitawag lang buya. Kano ba ang ginikanan, Brother Luloy ba? For example, karon dakay anak laki, nasko yung ato bay. Unya kay atong pagkamamigo, dili nato gustong pugdon. Gusto nato mawakas kalibutan, ipadayon sa itong anak. So kita, Brother Luloy, magsabot na. Nga ang atong duha ka anak, atong ninyoon mo na'y buya. Ikaw mo buya rin, no? O karon po, iba wala. Sugot mo, buya mo karon. O ang etamo niya na makigalaan, sa dihang ikasal na sila, dili kakita ang iyang bana sa dagway sa iyang asawa. Kay diin siya makakita, dito na sa panahon sa ilang honeymoon, kay dito na ablihan, kay gibukukan ang naong sa ilang asawa. O ang imong asawa, Pagduloy, ikaw nga bana, ang imong naong, di man ipagbulihan, pero mo ni siya ipagbulihan. Kung ang imong naong mura kag si Kuko Martin, o ang imong pong asawa, ay wak kakakita, mura kuko sa tikin, wak, juga na imo. Wak, naman, kay gibuya o gikasal mo. O sa liha na kagalaan nga gibuya sila, nakasal din sila. O sa liha nakasal sila kagalaan kay masubong ang ginikanan, nagili sila magdulog, nagdulog yun sila. Sunod sa mga pila katuigan, hantog na anak sila usa. Pero take note makagalaan na, wala siya'y gugma sa iyang asawa. Kay buya. Kaganina makagalaan sa Ecclesiastes. Akong nasabkan makagalaan, nga kung mamatay na gani ang tao, bisan pa ang gugma sa iyang isip ka tao, di nagig na niya mahimo. Kung ikaw mahigugmawon ka sa imong bana, apan wali mo buhat ka sa buhi pa ka, inig kamatay na ito, makagalaan, inig kamatay mo, di na ka makahigugma pa sa imong bana o asawa. Kining gibuya makagalaan. Ngayon sila. Sa liyan nagtrabaho sila buti, Brother Lulo. Kaya bang mangharas sila ba, o niya makilip, niya usay kumakuan, lamog mo na. Kini ka bang magbuya? Magpuyo gani, sweet kaayo. Mura kunog punay uktok mo. Di ba? Labing kayo. Amping, hinay na. Ula po, hinay. Una tayo tayo siro. Pero gani yung nakagalaan, kung maminyo na gani mo rin tinuod. Kung maminyo mo labay na pinakatuig, labi ng asawa, kay wa tagaig na pinansal siyang bana, wa katiman sa magalingon, hangtod ang iyong asawa yung taon, nanimahon lang gatas sa bata, at stilan, inig matumba na ganing asawa, mingon ang bana, dagdag karang po. Pero buyag pa gani, amping ha, hinay. Ay, naila po, hinay ka. Kato sila magkagalaan, kung may gugma ang bana, sa dihang na tumba ang iyong asawa, niingon pag inabala, ay salamat, narantok na yung ulo tingali. Kasi gugma. Karun, tuwa mo liho. Sa unang panahon mga kagalaan, walay balsamar. Di ba kagawad sa unang panahon? Wala. Sa ato karon, obserbaran siya kaya oras, 12 ba to? 12 hours. Usa siya imbalsamar. Sa unang panahon, Brother Luloy, dili imbalsamar. Kung panangitan, pobre magani, unya, dayok ilang balay, ini kamatay na makagalaan sa diha, pilalang kauras silang ihatag, ini kamatay, isunod na nila glungon, hinuan nila glungon. Muna may tabo sa iyong kagawad sa una, akong papa na-observer, naglubong sila makagalaan dito sa bukid, sa Libertad, yatod o Glutirius Kananga, nakuyawan sila, nga naman, nanuktok o namalikas ang ilang gilubong. Kaya nga kung gisod sa glungon, mabuhi pa siya. Tuktok na. Inis papa, ano. Wala mo gila yung timo? Ingon ka itong iyang kadayong. Karoon na bayramon. Kuha mo na. Murag iutong sa kawayan. Kay kawayan, naman itong kagawan. Ang ibangin sila. Gayungan. Isa di lagi. Naagi na si Tuktok.
Gibutang nila. Pagpaminaw nila mga igsoon, kaya di mo pagkahon na tutok, kaya mo buurahan. Ana, nagitihay ko na tutok. Sinaan lagi, abdi. Pag-abdi mga igsoon, nanumpak ang patay mga kagaraan. Nganong inyo kung isong kabuhi pa. O may tabo mga kagaraan, nanguli sila, guyong sa patay, nungod sa pangkang. Kanto mga kagaraan, kining bana nga way kung na siyang asawa kay gibuyaman, pagkamating nila nga mulihog ang iyang asawa, iya na yung ipasuro doon, kay gusto na yung iyang ipalubong, kaya lagi mo na siya gugma. Ay, huwag mga, wala na yung mga banang sama diri ha. Ay, karon mga kaigsunan, kay sa unang panahon, iagi mo na nila bintana, kay mo may patutos, anong panahon, dinayagi portalo sa iagi bintana. Pag-agi sa bintana, mga kailan, pag-ana sa bintana, kay waman, na sipyak man, narantok ang lungon makaigsunan, pagkarantok sa lungon makaigsunan, nakino tingali ang patay sa sod, nabuhi ang patay makaigsunan. Isa'y gibaso sa mana. Gibaso sa mana, Brother Lulu, ang naglubong. Gadanghag lang sa pupunta, awang patay, nabuhi na. Abi na kong patay ng tato. Karoon magandang nagdagan ng mga katuligan, na pinaabot na ginambana ng iyang asawa mamatay, kung ito na siya gugma. Niabot ang panahon, subuong isang bana. Uwan-uwan gani iya kung subuong isang bana pagpakabot. Unya ang ilang kapanang Brother John kay pakilitnan. Unya na ang ito ka ng sandayong ito ang magkabot. Iyang yung subuong tinguan. Ang ipagdapag yung mga makiglaan, watirkan pa doon. Daan watirkan, may maligo ko. Ang asawa yung tawag kaya nagugugmas bana. Pas ang tag-watirkan kaya para iligos bana. Dangog pagilantanan. Karoon makiglaan. Kaya Israel, narantok ulo. Pagkarantok sa ulo, makiglaan na tumba ang iyang asawa. Gidagal sa silingan, prabana, wagiroy, ingon pang bana, pasagde na, pasagde. Ingon ang silingan, ayo, ilugoy tayo. Pagdoon sa silingan, ingon ang silingan, kira ka. Pero na, murag, ang iyang ginahawa, nagabot na. Ingon ang bana, pagsunting, hindi bana. Patay na. O sa giham na kagalaan nga nabutuhan Diyos kinabuhi, di mo aglungon. O sa giham gihimog lungon dayon sod, kay ihatod na sementeryo, i-meeting sa bana ang naghatod. Dalian mo. Kung sa mga magyo ko ha, iag-agi na sa bintana, kaya mo linas-linas. Isiguro ninyo din mo sa buhay, kaya mabuhi mo po. Nalipay gani kung namatay na. Giniting nga makailan. Aron nagiling mo sa buhay, sa bintana, aron giling mabuhi ako ng batay. Ang leksyon na itong nakuha makailan, ana usahay ang batiyon sa katao kung ay bugmas siya kasawa. Ana ang batiyon sa isang katao kung ay bugmas siyang bana, huwag bugmas siyang anak. Karon makailan, atong basahon ang Ecclesiastes 9 versikulo 10 kung sa itingon niyo. Sa bisan unsa nimong buhaton, himo ang tanan nimong mahimo. Kay dito niya sa Sion nga mao ang lubnganan, wala na ipaghago o paghuna-huna o kaalam o kahibalo o kini mao'y imong padulngan. Mao'y atong padulngan magaglaan ang sementeryo. O dito sa sementeryo, wala na paghago, wala na paghila, wala na gugma, wala na tanan. Ano man? Silent na ang lugnanan ng mamutera. Okay. Kung wala'y gugma, kay gibuya raman di ay ni katong tawhana, wa man siya gugma. Ang nahitabo nga kagalaan, naghandon siya nga mamatay ang iyang asawa. Unsa may atong buhaton aron nga mahimo nato nga madayeg ang Dios o mahimo atong pagtagad ang Ginoo samtang buhi ka. Sinulat ni Salmista David sa Salmo 150 versikulo 6 nag-ingon dinhi. Salmo 150 versikulo 6 nag-ingon. Daiga ang Ginoo kamong tanang mga binuhatan
dayga ang Ginoo samtang buhi pa kamo. Kano sa nato daygo ng Ginoo samtang buhi pa kita. Namo ay makadayeg sa Ginoo makigalaan kung ana ta sa lugnanan? Wala na. Siya tibiling nga karon sa iyang nahimutanan. Di na gyud na siya kadayeg sa Ginoo. Katapusan ni tibiling nga dangop sa Ginoo sa dihan hapit na siya nabugtoy siyang kinabuhi. Dibalo mo kailan? Kanang na nabugto ang sinabi namatay niya na iluha mo gawas kagawan. Doon na po mga ubos, doon na kayo ubos ng mga pangagpas. Una, posible, nawili pa siya siyang mahal sa kinabuhi. Posible, nga sa dihan hapit na sa mabugtoy sa kinabuhi, nga hinumdum siya nga dunay Diyos sa langit, nga dugay ng panahon nga nagtawag kaniya. Ug naghinulsol siya, nagbasol, ligawas ang iyang magluhan. Siya tigili di ko ito. By the way, walay perfectos kalimutan. Di ba nakakawan? Walay perfectos? Wala. Isang gani, kung doon mo inailhan ng perfecto ang pangutan Asya. No'y perfecto ka, ang tubang dili. Maglibog ka, pag-sure. Perfecto ang hindi ko perfecto, abot pasabot, masipya pag-yun ka. Kaya sultihan suban, sipya kita ng kabaw o patukirin, tao pa ba? O, di ba? Usang kilan, dahil na to ang Diyos, samtang buhi pa kita. Kay dito nga sa lugnanan, na maoy atong panungan, muuyong tagsarili, ang bot kinsa kahit musunod mga kailangan, wa nga do'y pagdaig na tusno. Kapag mo sa pangajit, atong mga kailangan karoon ng minaw din, memoryado tinunggin ko ako. Ako di ko katoliko, pero mangajit na karoon, minto ako amahan na mo, murag, memoryas ko na. Okay, sige minto ako. Kung mulitong kag minto o ako, buong pasabot, duwan. Mutuod ka nga mubalik ang Diyos paghukom sa buhit mga patay. Dunay mga prinsipyo sa mga tao na ingon pagsulti, kung bakit lawas, lipay lawas, sama sa kadato, kay nag-expect siya, nag-igit siya mamatay. Doon na po yung mga nasulat. Paspas, linaw-linaw kung sa kalihan. Kaya dito, mamatay. Kaya ang mindset magagaan, nga kung ang patay na dautan ng mga tao, dili na labtan sa Ginoo, that is wrong. Kay buhi o dautan ka o matarong kang namatay, labtan ka yun sa Ginoo sa duha nga panahon. Ang matarong na namatay na iyan ni Kristo, nagasunod sa iyang kabubukon, sa iyang pagbuot na nasa amahan namo nga pangatsi. Ngamoy ingon sa lista David, Salmo 40 verse 8, ang kabubukon o pagbuot sa Ginoo mao iyang kasubuan. Kung mamatay ka na naa kang Kristo, banhaw ka alang sa kinabuhi mo lang katapusan. Kung mamatay ka magiglaan nga wala kami mabalik sa Ginoo, banhaw ka sa Diyos, apan isugba ka sa linaw nga kalaya. Yatag na konteksto niyo niya magiglaan sa katapusan sa atong pagtuon karon. Malakias 3:16. Unsay ingon dinhi? Malakias 3 versikulo 16. Okay. Araw na kung masabtan makiglaan, unsay ingon dinhi? Nganong kinahanglan magyutang mga anak? Unya ang katawhan na may kahadlok sa Ginoo nagsultihanan, o ang Ginoo namati kanila sa tubangan niya. May usa ka basahon, diin na sulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok o pagtahod sa Ginoo. Baligon ako, sa diha nga nagsultihan ay ang mga tao, diha sa tubangan sa Diyos, diha gisulat sa basahon sa kinabuhi ang mga tao nga nahadlok o may respeto sa Ginoo. Kinsa lang mga tawana ang may kahadlok o respeto sa Ginoo. Kung ikaw nga nakarolisyo ka,
Kung may respeto ka kadlok sa imong ginikanan, ang pangutana, sundo ni mong sundo, dili. Usbuna ko. Kung ang usa ka anak, may kahadlok ka respeto sa imong ginikanan, sundo ba nimo ang sundo sa imong ginikanan, dili. Sundo. Ngadto ka sa Ginoo. Kanang tao sa kalibutan magaglaan, huwag yung napili. Nga kanang tawhana, wabay kahadlok sa Ginoo. Pulos kitang tanan mga tao may kahadlok sa Ginoo. Ang pangutana karon gabiuna, giun sa manimo pagkahadlok ang Ginoo, giun sa manimo pagrespeto ang Ginoo, gisunod ba nato ang iyang sugo? Kita ray makatubag sa atong kabalingon. Ang amahan namo mapangatsi, amahan namo latas nga langit, pagadaygon ang imong ngalan. Pabuka ka namo ang imong ginarihan. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na imong sulahin. Pero ang realidad sa kalibutan makigalaan, dili kabubuton sa bahan ang natuman, kundi kabubuton sa tao. Asay dagaan. Simbahan, kahilayan sa kalibutan. Kamuling katubag. Apa nung pagatsila ingon, amahan namo na sa mga langit, pagaray ko ng imong ngalan, paniha ka namo ang imong gagirian, matuman ang imong pagbuot, tinisiyo ka ang sulit. Ikaw nga lang ang sinihan, nagsaan kang matuman din ang iyong pagbuot. Pero subo mo kailangan. That is reality. Pagbuot sa tao ang natuman. Malakas criticize, tunay libro nga sulatan sa kinabuhi. Unsa man day may tabo. Kung ang ngalan ni Brother Jerry, ang ngalan ni Brother Louis Sano, ang ngalan ni Brother Laog, Brother Roger Tabon, wala masulat sa libros kinabuhi, kay wala siya nagpakita sa respeto paghikumpa sa Ginoo, kay kusog ng ingon na hikumpa sa Ginoo, apan wala mugtuman og sugo, unsa may dangatan kung ang ngalan di masulat sa libros kinabuhi. Pinadayag 20 verso 15 pangagisan ng Kima. Kung ang ngalan ni bisan kinsa wala masulat sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Usbon ako. Kung ang ngalan ni bisan kinsa nga wala bakap lagi nga nisulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sorry kayo ha. Anak jud ko basta ako madaging mensahe. Gusto ko una ni participate. Kinsa karon ang mapili na gusto langit, isang kamo. Di ko mamugos ha. Ang di ganahan mga tuglangit, okay rin yun. Total, kita man Ginoo, okay, usbon ako, kinsa'y ganahan mga tuglangit. Kita ang tanan. Salamat. Mga kagalag na kaigsunan, uli atong bantayan. Sa kalibutan karon mga kagalan, bisan pang kinaiya sa tao, di panlangit. Pang-imperno. Pero kung papiliyon ni mo kagalan ka ng tawhana nga na kinaiya nga pang-imperno, papili ang imperno langit, di yung pili imperno. One time na ako sa Pilipoy naglakaw. Na ako dihan naghatag ng mga pag-ibanghelyo. Nangutan na ako sa katao. Nga di makaganahan imperno, ang tubag niya mo ni, nagsugba ko kaghapong buwan brad. Pagkuha na ko sa buwan, nagisugba, nipilit ang baga, nagulitan ako, pagkainita sa imperno. That is reality. Pero makagalaan kung ang Biblia basahon, ang Santos ng Biblia. Pero ang Biblia na ito kanang kaya sa Diyos. Subo lang palandungon kay ang Biblia sa karaghan ng karunas ang kars. Ang nagbasa ang tuko, wagit basahas sa kanya. Kung ang Biblia, ang Santos ng Biblia may basahon, kung daghan karon ang nag-angkon ng malangit, makagalaan, kung unsa kadamo, ang nag-angkon ng malangit, apan ibalik sa Ginoo, kung iko lakas pag-angkon na ikumang niya, apan wag ka magbantay sugo, makagalaan, daghan usap ang imperno. Matod pa si Banghili ni San Mateo. Daghay bubuon sa Ginoo, Mateo City Vice, versikulo 22. Ginoo, naghimo ko mga milagro. Ginoo, naghimo ko mga pagtambal na pinagis imong ngalan. Ginoo, nagpinsahi ko nagigamit na ako ang imong ngalan. Apan ang problema kay galaan, kaya nagamit ko ngalan sa Ginoo, wala niya kagait pagtagad ng pag-espiritu, pinagis pagpantay suko. Kung sa imo sa Ginoo, itikno ninyo magkagalaan, basahas niyo ba?
Mateo 7:23, ngayon ang Ginoo, o bingon ako kanila, pahawa sa akong atubangan, wala ko kailan ninyo, mga mamumuhat o dautan. Ayaw magkaigsunan, nakatong nag-iisa sa kamot, ilibalik sa Ginoo, nilibugaw sa Ginoo, pahawa sa akong atubangan. Pahawa sa atubangan. Juan 14, versikulo 21, kung sa Ginoo niya. Siya nga nagabantay sa akong mga suko o nagtuman niini. Kini siya mao ang nahigit na lalaki. Eskuto. Matur pa ni Santos Juan naging siya. Siya nga nagabantay o nagtuman sa akong mga suko. Dili pili-pili nga suko. Mga general na siya. Siya mao ang higit na lalaki. Kung doon ako rin inahag anak din ay inahag bana, inahag umahan. Nga doon na siya ay upat kamuk anak. Apan ang duha, mo'y musunod sugo, may kagawasan mo pagsulti. Kamong duha, mo'y nahigugman ako. Ano man, ituman niyo ang sugo. So, kinigab yun na karoon gigalaan sa sarili pa kumulinto. Manginaon ko, nga kita karong tanan nga buhi pa nga nagapaminaw ni ini karong mensahe sulod kayo sa pila ka gabi sa dili pa ilubong siya tibili kung akong sayo para domingo ni ilubong. I hope makagalaan nga mo sulod sa atong kasing-kasing hula-hula nga mga mensahe ayaw ka na ipalapas. Sa dihang makadungog kag mensahe sa paghihilyo pinagi santos na Biblia, sama ang Ginoo na nuktok sa imong kasing-kasing, ablihi ko. Apan naara gyud ninyo magaglaan kung inyong ablihan ang Dios. Manginaot ko. Sa dili pa ulay ang tanan. Himuon nato ang maayong buhay labi na gayon sa paghimaya sa Dios. Ang Dios magapadalangin kanato.